Nang tila wala ng pag-asa ang isang naghihingalong ina na may 5 anak, gumawa si Padre Pio ng isang tahasang pahayag. Babangon siya kasama ni Jesus sa Pasko ng muling pagkabuhay. Kumalat ang kanyang mga salita sa buong bayan. Pinag-alab ang pananampalataya, ngunit pati na rin ang pagdududa. Manatiling nakatutok at alamin ang mga detalye ng magandang kwento ngayong araw. Magandang araw po sa inyong lahat at maligayang pagdating dito sa aming channel na ang Tinig ni Padre Pio. Kung ngayon ninyo pa lamang nakita o kaya ay muli kayong nagbabalik, kinagagalak namin ang inyong presensya. Ang kwento ngayong araw ay mula sa buhay ni Padre Pio ay maaring magbigay sa inyo ng inspirasyong hindi ninyo inaasahan. Ang kwento natin ngayong araw ay mula sa aklat na Padre Pio of Petrelcina, the first stigmatized priest ni Alberto del Pante. Ang mga pambihirang pangyayaring ibabahagi ko ay naganap mahigit 100 taon na ang nakalipas noong mahal na araw at Pasko ng pagkabuhay. At dahil nasa panahon tayo ngayon ng Pasko ng pagkabuhay, ito ang tamang sandali upang ibahagi ito sa inyo. Kaya manatiling nakatutok at panoorin po ninyo. Noong mga unang buwan ng 1925, 1925, nagkasakit ang isang babaeng nagngangalang Paulina Preciosi ng bronchitis, so sakit sa baga. Siya ay isang makadiyos na babae, mabuting ina sa kanyang 5 anak, at lubos na minamahal ng mga tao sa San Giovanni Rotondo kung saan siya nakatira. Isa rin siyang ikatlong orden na Pransiskano or third order na Franciscano, laiko. Ayon kay Padre Pio mismo, napakalinis ng kanyang budhi na halos wala kang mahanap na kasalanang dapat patawarin sa kumpisal. Habang papalapit ang mahal na araw, Semana Santa, lalong lumala ang kanyang kalagayan. Kumalat ang impeksyon sa kanyang mga baga at kalaunan ay nagkaroon siya ng pulmonya. Sa kabila ng pagsisikap ng doktor, wala siyang ipinakitang pagbuti at pinanood siya ng kanyang asawa at ng mga anak na unting-unting nanghihina. Lumapit ang ilan sa mga kaibigan ni Paulina kay Padre Pio at nakiusap na siya ay tulungan. Ano ang magagawa ko? Sagot ni Padre Pio. Isa lamang akong makasalanan. Ngunit idinagdag niya, kailangan ninyong manalangin at patuloy na manalangin na huwag siyang kunin ng Panginoon. Nanalangin ang kanyang pamilya at mga kaibigan, ngunit tila nananatiling tahimik ang langit. Patuloy na lumala ang kanyang kalagayan at nagsimulang matakot ang doktor para sa kanyang buhay. Walang epekto ang gamot at halos hindi na siya kumakain. Noong linggo ng Palaspas, muling kinausap ng mga kaibigan ni Paulina si Padre Pio at ipinahayag nila ang kanilang pangamba para sa 5 anak nito kung siya ay mamamatay. Padre Pio, sabi ng doktor, wala nang pag-asa, sigaw nila. Ngunit tila malalim ang iniisip ni Padre Pio na parang nakikinig sa kanyang kalooban. Biglang nagbago ang kanyang anyo. Bumalik siya sa sarili at tumingin sa kanila na para bang may napagpasyahan na. Babangon si Paulina kasama ni Jesus, pahayag niya. Napakabuti niyang tao kaya nais siya ng Panginoon sa langit. Ngunit kailangan siya ng kanyang mga anak. Dapat siyang patuloy na manalangin at huwag matakot. Sabihin niyo sa kanya na babangon siyang muli kasama ng Panginoon. Dahil inihayag ni Padre Pio na may mangyayaring himala sa tiyak na oras, nagkaroon ng makahulang bigat ang kanyang mga salita, no? Isang propesiya. Sinabi niya na babangon si Paulina kasama ng Panginoon. Paulit-ulit na sinabi ng mga tao sa buong mahal na araw na yon, ng Semana Santa. Kumalat ang balita sa buong bayan at maging mga kalapit lungsod na nagdulot ng mga pagtatalo at talakayan. Pinagtawanan ito ng mga kaaway ni Padre Pio
at sigurado na malalantad ang kanyang kamangmangan at kanyang mga tagasunod, sabi nila. Ngunit ang iba naman na naniniwala sa kanya ay nagtanong kung mangyayari ba ang paggaling sa misa ng Bihilia ng Sabado, Santo o ng Easter Vigil o sa linggo mismo ng muling pagkabuhay. Noong gabi ng Biyernes Santo, si Paulina na may malay pa ay nanalangin para sa kanyang buhay habang iniisip ang kanyang mga anak. Pagkatapos nagpakita sa kanya si Padre Pio. Huwag kang matakot anak ng Diyos, sabi niya. Magtiwala ka at umasa. Sa misa bukas, kapag tumunog ang mga kampana ng simbahan para sa muling pagkabuhay ni Kristo, ikaw ay gagaling. Nagpatuloy si Paulina sa panalangin, ngunit ng gabing iyon, siya ay nawala ng malay at pumasok sa koma o naging comatose na siya. Sa kabila ng propesiya ni Padre Pio at ang kanyang paghihikayat na magpatuloy sa panalangin, nakapaghanda na ang pamilya ng kabaong at inihanda na ng mga kasapi ng tatlong orden ng ni San Francisco o Third Order of St. Francis ang kanyang Pransiskanong kasuutan para sa libing. Noong umaga ng Sabado Santo, isang kamag-anak ni Paulina kasama ang dalawa sa kanyang mga anak ay pumunta sa monasteryo upang pakiusapan si Padre Pio, ang kanilang huling pag-asa. Dahil sa dami ng luha, lalo na mula sa mga bata, hindi niya matanggihan ang kanilang kahilingan at lalo pa niyang pinaiginting ang kanyang panalangin. Yakap niya ang dalawang bata at nadurog ang kanyang puso sa kanilang pagdurusa. Dinaglaon na balitaan ni Padre Pio na dumating na ang pari upang ibigay ang huling sakramento kay Paulina. Kalaunan, sinabi rin sa kanya na hindi na nito nakikilala ang sinuman. Halos patay na siya. Kinagabihan matapos makinig ng mga kumpisal, naghanda si Padre Pio para sa misa ng Bihilya ng Pasko ng muling pagkabuhay. Habang papalapit siya sa altar, nakatuon sa kanya ang lahat ng mga mata. Umiiyak siya, bulong ng ilan. Hindi ko pa siya nakitang ganitong kalungkot, sabi ng iba. Ngunit pagsapit ng Gloria sa misa, nakita ng lahat na tila nagbago ang kanyang anyo. Nagniningning ang kanyang mukha at napuno ng luha ang kanyang mga mata. Kasabay nito ang mga kampana ng simbahan na nanahimik buong linggo ay biglang tumunog. Ipinahayag ang muling pagkabuhay ni Kristo. Sa mismong sandaling iyon, itinapon ni Paulina ang kanyang kumot, bumangon mula sa kama at lumuhod sa sahig upang bigkasin ng malakas ang kredo o ang sumasampalataya ako ng 3 beses. Nawala ang kanyang lagnat at bumalik ang buhay sa kanyang katawan. Siya ay gumaling na. Mabilis na kumalat ang balita sa buong bayan. Himala, gumaling na si Paulina, sigaw ng mga tao sa lansangan. Umabot kahit sa mga nasa misa pa. Naganap ang himala, bulong ng nila sa isa't isa, habang umaagos ang luha ng kagalakan. Nang matapos ang misa, napakaraming tao ang nagsiksikan sa sakristiya upang makita si Padre Pio. Kaya kinakailangan pang makialam ng pulisya upang kontrolin sila. Kalaunan, may nagsabi kay Padre Pio na marahil nais ng Diyos si Paulina sa langit, ngunit ngayon ay kailangan niyang manatili sa lupa. Sumagot siya, maganda rin ang mapalayo sa paraiso dahil sa pag-ibig. At dito nagtatapos ang ating kwento ngayong araw. Salamat sa inyong panonood at pagtangkilik. Kung nagustuhan po ninyo ang ating pagtatanghal ngayong araw, mangyaring mag-like at ibahagi o i-share ito upang may palaganap ang mensahe ni Padre Pio. Huwag kalimutang mag-subscribe at i-click ang kampanilya sa kanan nito upang maabisuhan namin kayo sa mga episodyong aming ilalabas sa hinaharap. Suportahan ang aming apostolado at misyon sa pamamagitan ng paglahok sa aming grupo ng mga buwan ng taga-abuloy o mga donante na tinatawag na mga alagad sa kalinga ni Padre Pio.
Bilang miyembro, mapapakinabangan po ninyo ang mga pamisa, mga benepisyo tulad ng larawan, medalya o rosaryo ni Padre Pio na naaayon sa halaga ng inyong buwan ng abuloy o donasyon. Para sa mga detalye, mangyaring i-click ang link sa description box sa ibaba. Maraming salamat po sa inyong panonood at hanggang sa muli po nating pagkikita. Naway pagpalain kayo ng ating mahal na Birhen, ni Padre Pio at siyempre ng ating Panginoon Diyos. In nome del Padre, del Figliolo e dello Spirito Santo, e così sia. Sia lodato Gesù e Maria, e